Kasi po kumisan, nakikita natin parang ipinasa na lang ninyo sa amin lahat yung responsibilidad. Hindi po. Yan po ay shared responsibility. Kinakailangan po namin talaga ang inyong katuwang. Katuwang po namin kayo. Higit sa lahat, ang stage po ng bata natin sa sekundarya ay hindi katulad ng elementarya. Mas maraming pumapasok na mga challenges sa mga mag-aaral po natin na nasa high school. Whether ito ay nasa junior high school or senior high school. Yung pagdating naman po sa pagpapasimula ng ating high school year na ibalik sa June, lahat tayo ay naghahangal. Pero tandaan po natin, may mga kapatid naman ng ating DepEd and VP, Sarah, na kung saan baka mga 5 taon pa ang magdadaan para po talagang masigurado natin na magsimula muli ang ating pasukan sa June. No po? So yung mga balibalita po nung nakaraan na ika nga ay magsisimulan daw ng August 14, hindi pa po yun katotohanan. Ang katotohanan po yung naganap na National Learning Camp para po sa ating mga bata. At yun po ay itutuloy-tuloy natin. And actually, at 1 o'clock this afternoon, yun po ating graduate na mga nag-attend. Sana po sa susunod na taon, huwag po ninyong akalain na kaya yung mga bata natin ay nagkaroon ng summer class dahil sila ay left behind, sila ay mahina. Hindi po. Ang ating pong learning camp, pwede po yan na matataas na yung grade ng bata, may enhancement po. Kasi actually, meron po pondo na binabayan at mamaya nga po, ang isa sa mga regalo namin sa mga naging completers, may siyam po na talagang natagpos ang 5 linggo. Meron po silang kompletong school supplies na may bag with umbrella and yun po kanilang mga notebook. So yun po ang regalo namin sa kanila at yun yung mga nag-attend na isinama namin na hindi nga naman po nakatagpos, mayroon din po kahit papaano. At yun po ay galing sa pondo na ibinabati naman po ng DepEd. So mamaya po kung may mga anak o yung mga anak nyo ay nandito kasama, muli po namin kayong inaanyayahan. No po, para ma-witness po ninyo ang kauna-unahang completion rights ng ating mga NLCA. So sana po sa susunod na taon muli, wala namang ginagawa ang mga anak natin. So pwede po na sila yung muling bumalik sa paaralan para po mag-enhance, magkaroon ng intervention and collaboration po ng mga subjects po nila. At sa ganung paraan, ang ating pong problema na learning recovery ng ating mga mag-aaral dahil pre-pandemya, mayroon na pong problema in reading, numeracy, at saka po sa science skills. So sa pamamagitan po nito ay muli natin maibabalik ang mga mag-aaral po natin sa tama na proseso ng pag-aaral. So muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Maraming po salamat, Ma'am Elisa, sa gandang mensahe na ibinigay sa atin ni Ma'am, no, na talagang very timely itong ating orientation ngayong araw dahil kumbaga mararemind tayo sa mga alituntunin, sa mga patakaran. So bago po natin tawagin ang ating maging susunod na mabibigay ng mensahe, may i-remind you ang ating po mga magulang na nandoon po sa likod, mga nakatayo po dyan. Opo, pumunta po kayo dito, lumapit po kayo dito. Meron po tayong mga bakanteng upuan dito po sa harapan para mas makita niyo po kami ng malinaw. Opo. Opo, yung mga nandito po sa harapan, marami pa po tayong mga bakante. Yung A+ ay maaaring hindi magpagupit ng buhok, ngunit kinakailangan ito ay palaging nakatali. Ito, pero naka-highlight po dyan, ipapatawag po namin ang mga magulang kasama yung mga bata, miyembro ng LGBTQ. Kasi, syempre po, pwede naman natin pag-usapan, mag-meet halfway tayo kasi alam naman natin may mga bata na ayaw magpalda. Na? Ayaw na magpalda, hindi na po lugar para hindi walang party, suot mga mahal na lakas. Nag-iwas po tayo sa mga hindi inaasahang pangyayari. 17, para sa mga gadget tulad ng cellular phone, ay
ay hindi maaaring gamitin sa oras ng klase nang walang pahintulot ng guro. Sa makatuwid, pwede silang magdala, pero maging responsable sa paggamit. Dahil ang mga teacher po, hindi naman po yan nangungumpis kaagad-agad. Pero maaari po silang magkumpis. Pero ibabalik nila, i-anekdota at ibabalik sa magulang, hindi po sa bata. Ibabalik po sa inyo. No? Huwag lang po lamang po yung gagamitin sa oras ng klase. Pero may mga pagkakataon kasi na ginagamit sa klase dahil pinahintulutan ng guro. Kung halimbawa may experiment at inasign yung grupo na ito, sa grupo ninyo, ikaw lang mag-video, ikaw lang mag-document. May mga ganun po mas talaga. At talaga po ang cellphone ay bahagi na rin po talaga ng pag-aaral. Yun po yung katotohanan. No? Pero yun nga lang, maging responsable sa paggamit at ingatan ang gamit. No? Dahil wala pong pananagutan ang pag-aaral. Number 18, maging responsable sa paggamit ng social media, umiwas sa pag-post, pag-upload, pag-share, pag-comment, pag-tag, pag-tweet at iba pang gawain pang social media na makakasira sa reputasyon ng paaralan, mga guro at ng mga mag-aaral dito. Okay na po. So, sa mga paglabag, okay? Pangalawa, dalawang magkasunod na hindi makatuloy ng pagliban. 2 consecutive absences ng walang excuse letter. Yun po yung hindi makatuliran. Walang dahilan kung bakit tuliban. Ang mahirap po niya, hindi rin alam yung teacher na ang mali. So, hindi alam ni magulang na absent ang anak niya. Okay? Kaya hinahanapan po natin ng excuse letter ng mga bata. So, kung sila ay tuliban. Number 3, hindi pagsunod sa itinakdang uniform. Okay? So, counted po yung sa gawain pagpapalaman. No? Please lang po pakicheck po yung mga bata. Kasi minsan yung mga bata po, may lip tint pero walang ballpen. Na, may foundation pero walang papel. Diba? Mas naglalaan sila ng pera sa pagbili ng pampaganda. Eh, mura lang naman po yung lip tint, 20 lang sa Shopee. Eh, kamusta naman ang epekto sa kutis? No? Ganun din po, ano po yung pinagabawal natin? Yung mga pahintulot. Pag-post, pag-upload, pag-share, ito yung mga nabanggit natin kanina. Pati po yung mga screenshot na yes, bawal po yun. Larawan o video na makakasira sa reputasyon ng paaralan, mga guro, stakeholders, at mga mag-aaral. Pangatlo, ano bang wording ng pagbabanta? Mga bata, hindi nila okay lang mag-ano. Joke lang sa kanila minsan. Pero tandaan po natin ang pagbabanta ay major offense po yun. Kasi hindi natin alam, pag may nangyari sa tao niya, sa bata niya, sa fire alarm or fire extinguisher. No? So, dito po nilagyan natin kaagad ng sanction. No? Kasi po ito ay nakapaloob sa RA 9154, rule number 4. Ayun po ng section na Bad Santos, tinatawagan ko po si Ma'am Kelly Marie Armando. Pusi-pusi na, pinagkakandaan niya kasi yung pagbabalik ng mga mag-aaral niya, kaya nililinis na talaga ang kanyang classroom. Okay, so si Ma'am Kelly po ay science teacher din po, aside sa being advisor of Bad Santos. Next po, ang auxiliary, si Ma'am Wendy Gabiano, at ang kanyang po advisor na si Ma'am Janice Gonzalez. Para po sa section na Aquino, tinatawagan ko po si Sir Philip Fernandez, math teacher. Section Bonifacio, Ma'am Lalay and Buenaventura, English teacher. Grade 9 Burgos, Ma'am Elmira Tariao, math teacher. Si Ma'am Elmira ay nagka-accommodate ng enrollee siguro. Okay, next po si Ma'am Cecilia Padel, na advisor ng grade 9 category. Nakasalukuyan po ay nasa seminar, kaya hindi po natin siya makakasama ngayong araw. Sunod naman po ay ang advisor ng grade 9 del Pilar, si Ma'am Christian Joy Esnilia, math teacher. Sunod naman po, grade 9 Escola, Ma'am Luigi Cupido, science teacher. Ito pala sa mga.
Next, grade 9 Gomez, Sir RG Retirado, Filipino teacher. Palakpakan naman po natin ang ating mga advisor. Grade 9 Jacinto, Sir Mark Kenneth Ferrer, AP teacher. Grade 9 Lapu-Lapu, Sir Jack Karin Quezon, AP teacher. Grade 9 Luna, Marjan Marquez, Akapuron, English teacher. Grade 9 Mabuni, Sir Jerry Tormento Jr., Math teacher. Nasa seminar din po si Sir Jerry, kaya wala po siya dito. Grade 9 Rizal, Ma'am Jolene Pating. Nasa bahay po si Ma'am Jolene, kasalukuyang nasa maternity leave, pero babalik na rin po siya. Grade 9 sila, Ma'am Christine Joy Gardia, Math teacher. At para naman sa advisor ng grade 9 Zamora, Sir Lance Nelly, Dean Silva, ESP teacher. So kasama po ng ating mga advisors, ang mga subject teachers, na sina Ma'am Rochelle Novel, English teacher, Ma'am Hyacinth Beleza, Math teacher, Ma'am Marijoy Maglonzo, AP teacher, Ma'am Teresa De Leon, TLE teacher. Sir Jafet Mesias, TLE teacher. Sir Rogelio Marquez, TLE teacher. Ma'am Mariel Aya, TLE teacher. Ma'am Clara Francisco, TLE po. Kasama rin po si Ma'am Cecilia Benjamin na hawak po ng MAPE at ESP subject. At syempre po si Ma'am Janice na tawag na. So ito po, mga grade 9 parents,